Ako si Benji, ang bagong trainee na na-assign sa night shift sa isang makalumang gusali. Sa unang gabi ko sa trabahong ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Gabi-gabing tahimik ang paligid, na tila may kasamang kakaibang aura. Kasama ko si Mang Efren, isang veterano sa trabaho, at kilala sa kanyang tapang at husay sa paggwardya. "Naku Benji, kailangan mong sanayin ang sarili mo sa dilim," sabi ni Mang Efren habang nagbabantay kami sa gate. "May mga bagay na hindi mo inaasahan na makikita mo." Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Ang dilim ay tila nagsisilbing tabing sa mga lihim ng gusali. Ang katahimikan ay madalas na nababasag lamang ng tunog ng mga kaluskos na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Habang kami naka-duty, biglang may dumaan na anino sa harap ng gate. Ang bilis ng aking paghinga ay tila hindi mapigilan. Si Mang Efren ay nagpaiyak ng malalim na hininga. Wala akong ibang nagawa kundi titigan ng madilim na kalangitan. Hawak ang flashlight na tila hindi sapat para sa ganitong sitwasyon. "Mang Efren, nakita mo ba yun? Nakita mo ba yun?" tanong ko. Nanginginig ang boses. "Opo Benji, pero hindi ito ang unang beses na may ganito akong nakita. Maraming kwento ang gusaling ito," sagot niya habang sinisiguradong locked ang gate. Sa kabila ng nakakatakot na pangyayari, pinilit kong maging kalmado. Bawat hakbang namin pabalik sa guard post ay tila bumibigat sa bawat segundo. Ang tunog ng aming sapatos na bumabagsak sa sahig ay tila isang orkestra ng takot. "Mang Efren, ano ang gagawin natin kung bumalik ang anino na yon?" tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Ang tanging magagawa natin ay magbantay at maging alerto, Benji. Kailangan nating tiyakin na walang makapasok sa loob ng hindi natin nalalaman," sagot niya, na may halong pag-iingat at determinasyon. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang pagtingin ni Mang Efren sa labas ng bintana. Parang may inaasahan siyang darating na hindi ko alam. Ang kanyang mga mata ay tila sinasalamin ng karanasan at mga alaala ng nakaraan. Biglang nagring ang telepono sa guard post. Ang tunog nito ay tila nagpatigil sa aming pag-uusap. Sinagot ito ni Mang Efren at sa kanyang pag-uusap ay unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid na para bang may babala itong dala. "Benji, may kailangan tayong gawin," sabi ni Mang Efren na may kakaibang tono sa boses. Ano kaya ang natanggap ni Mang Efren sa tawag na yon? At ano ang ibig sabihin ng anino na dumaan sa gate? Ang bawat tanong ay tila isang misteryo na nag-aanyaya ng kasagutan. Ang oras ay tila humihinto at ang dilim ay patuloy na bumabalot sa amin. Ako si Manuel, isang gwardyang veterano na sanay sa mga kwento ng kababalaghan sa aming istasyon. 20 taon na akong nagbabantay at ang mga anino ng gabi ay tila mga lumang kaibigan na sinusubaybayan ko sa bawat paglipas ng oras. Kasama ko ngayon si Alex, isang bagong trainee na wala pang ideya sa mga misteryo ng aming lugar. Malamig ang hangin noong gabing iyon. Tila may dala itong mensahe mula sa nakaraan. Naalala ko ang babalang ibinigay sa amin ng aninong dumaan sa gate. Hindi karaniwang pangyayari ang mga ganoong insidente. Kaya naman pinili kong ikwento kay Alex ang mga karanasan ko sa paglipas ng mga taon. Maliit lang ang istasyon namin, ngunit maraming kwento ang bumabalot dito. Habang nagkakape kami sa guardhouse, napansin kong tahimik si Alex. Mukhang iniisip pa rin niya ang aninong nakita namin. "Manong, sa tingin niyo ba may ibig sabihin yung anino?" tanong niya, punong-puno ng pag-aalinlangan. "Maraming kwento ang nagsasabing may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na to," sagot ko.
Pero hindi mo dapat ito ikatakot. Ang mga anino, minsan, ay mga paalala lamang ng nakaraan. Nang magpatuloy ang gabi, naging abala kami sa pag-monitor ng CCTV at pag-iikot sa paligid ng istasyon. Ang dilim ay tila buhay na sumasayaw sa bawat sulok ng lugar. Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang pakiramdam. Parang may nanonood sa amin habang kami naglalakad sa compound. Habang iniikot namin ang likuran ng istasyon, biglang tumigil si Alex. "Manong, tingnan mo yun!" Sabi niya habang itinuturo ang isang lumang poste ng ilaw. Sa ilalim nito, may isang anino na tila naglalakad papalayo. Ngunit walang taong nakikita. Nagsimula kaming sundan ito. Ngunit sa tuwing malapit na kami, bigla itong naglalaho. "Manong, natatakot na ako! Ano ba to?" Tanong ni Alex, halatang kinakabahan. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong pangyayari. Ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para sa kanya. "Kalma lang, Alex. Baka ito ang babalang ibinigay sa atin. Baka may kailangan tayong malaman." Sagot ko. Sinusubukan kong pakalmahin ang kanyang kaba. Nagpatuloy kami sa paglakad. Hanggang sa makarating kami sa lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Isa ito sa mga lugar na palaging may kwento ng kababalaghan. Pumasok kami sa loob at agad na bumungad sa amin ng malamig na hangin na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Habang iniinspeksyon namin ang paligid, napansin ko ang isang lumang kahon sa sulok. Marumi ito at puno ng alikabok. Tila matagal nang hindi nagagalaw. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong kailangan ko itong buksan. Sa loob ay may mga lumang dokumento at litrato ng mga dating gwardiya, kasama ang mga taong hindi ko pa nakikita. "Manong, sino-sino tong mga to?" Tanong ni Alex habang tinitingnan ang mga litrato. May isang litrato na kumuha ng aking pansin. Isang lalaking may suot na uniforme, ngunit kakaiba ang kanyang ekspresyon, para bang may alam siyang hindi kayang ipaliwanag. "Isa ito sa mga gwardya na nawala dito noon." Sagot ko. Naalala ko ang mga kwento tungkol sa kanya. Sinasabing may nakita siyang kakaiba bago siya nawala. Habang tinitingnan ng mga dokumento, may isa kaming natagpuan na tila journal ng gwardya. Naglalaman ito ng mga detalye ng kanyang mga obserbasyon sa anino. Mabilis naming binasa ang laman at napagtanto namin na ang anino ay may kinalaman sa isang insidente noong nakaraan. Isang krimen na hindi nabigyan ng katarungan. Biglang nagbukas ang pinto ng bodega at naramdaman namin ang presensya ng anino. Hindi na kami nagdalawang isip. Lumabas kami agad at nagmamadaling bumalik sa guardhouse. Sa labas, ang dilim ay tila naging mas matindi. Ngunit naramdaman kong may gabay sa amin. "Manong, sa tingin niyo ba? May kailangan tayong gawin?" Tanong ni Alex. Tila nag-iisip ng mas malalim. "Baka ito ang dahilan kung bakit tayo binalaan ng anino." Sagot ko. "May kailangan tayong malaman at baka may dapat tayong itama." Sa pagbalik namin sa guardhouse, hindi ko maiwasang isipin ang kahalagahan ng mga natuklasan namin. Ang anino ay tila isang paalala ng nakaraan. Isang misteryo na dapat naming lutasin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit kami binalaan. Habang nag-uusap kami ni Alex, biglang may kumatok sa pinto ng guardhouse. Pagbukas namin, isang lalaking matagal nang hindi ko nakikita ang bumungad sa amin. Ang gwardyang nasa litrato. Nawala na siya noon, ngunit ngayon ay nakatayo sa harapan namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at kasagutan na magbabago sa lahat ng aming nalalaman. Ano ang kanyang sasabihin? Ano ang koneksyon ng kanyang muling paglitaw sa anino? Maraming tanong ang bumabalot sa aming isipan,
Ngunit alam kong ito ang simula ng isang mas malaking kwento na magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang landas. Nagsimula ang gabi sa tila ordinaryong takbo nito. Kaunting tao lamang ang pumapasok at lumalabas sa gate ng malaking pabrika na binabantayan namin ni Marco, ang bagong trainee na kasama ko sa night shift. Si Marco ay masigasig sa kanyang trabaho, palaging alerto at puno ng enerhiya. Sa kabila ng kanyang sigasig, hindi ko maiwasang mapansin ang paminsang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata tuwing magpapalit kami ng kwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa pabrika. Habang binabantayan namin ang monitor ng CCTV, napansin kong parang may gumagalaw sa pinakadulong bahagi ng likod ng pabrika. Isang aninong tila walang hubog ang pilit na dumadaan sa madilim na bahagi ng bakuran. Sinubukan kong pagtuunan ng pansin ng aninong iyon. Ngunit tila nawawala ito sa tuwing itutuon ko ang aking tingin. Marco! Tawag ko sa kanya habang itinuturo ang monitor. Tingnan mo ito! Parang may kakaibang gumagalaw sa likod. Lumapit siya sa akin at tumungo sa monitor. Nakikita ko rin yan kanina pa, Kuya Ben. Pero parang nawawala kapag tinititigan mo. Tama siya. Sa kabila ng aming pagsubok na pagmasdan ito, tila naglalaro ang anino sa aming paningin. Alam kong hindi ito gawa ng hangin o anumang natural na elemento. May kakaiba sa aninong iyon. Lumipas ang oras, at tila unti-unting lumalakas ang pakiramdam kong may mali. Hating gabi, na nang magpasya akong pumunta sa banyo saglit. Iniwan ko si Marco sa harap ng monitor. Nang bumalik ako, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng pinto. Tila hindi mapakali. Kuya Ben, may narinig akong boses. Sabi niya na may halong kaba ang tinig. Parang may tumatawag sa pangalan ko mula sa likod ng pabrika. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Boses! Sigurado ka bang hindi ka lang inaantok? Umiling siya. Hindi, kuya. Gising na gising ako. Narinig ko talaga. Nagdesisyon kaming mag-ikot sa likod ng pabrika para masigurong walang tao o anumang bagay na nagtatangkang pumasok o magdulot ng gulo. Sa paglalakad namin, tila lumalakas ang pakiramdam kong may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Ang mga ilaw ng poste ay tila hindi sapat upang pawiin ang ligalig na bumabalot sa paligid. Nang marating namin ang bahagi ng pabrika kung saan namin unang nakita ang anino, bigla kaming natigilan. May malamig na hangin ang dumaan, dala ang isang pamilyar, ngunit hindi mawari na halimuyak. Parang amoy ng bulaklak na pinagsama sa amoy ng kalawang. Kuya Ben, ito ang amoy na naaamoy ko noong isang gabi, bulong ni Marco. Ngunit bago pa kami makapagsalita pa, isang malamig na boses ang nagsalita mula sa likuran namin. Huwag kayong makialam. Umalis kayo habang may oras pa. Lumingon kami. Ngunit wala kaming nakita kundi ang anino na mabilis na dumaan. Naglaho sa dilim na parang usok. Parang nagsimulang magpantig ang mga tainga ko sa takot at kaba. Diyos ko, anong gagawin natin, kuya? Tanong ni Marco. Kitang-kita sa kanyang mukha ang takot at pag-aalala. Hindi ko alam, Marco. Sagot ko habang iniiwasang ipakita ang sarili kong takot. Pero kailangan nating maging alerto. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Bumalik kami sa guardhouse. Tahimik at puno ng iniisip. Si Marco ay abala sa pagmamasid sa monitor. Habang ako naman ay nag-iisip kung may dapat ba kaming i-report sa mga nakatataas. Baka nga nababahala lang kami nang wala sa oras. Habang lumalalim ang gabi, napansin namin na palaging bumabalik ang anino sa monitor. Parang may mensahe itong gustong iparating. Hindi ko maalis sa isip ko ang boses na narinig namin. Sino iyon? Ano ang ibig sabihin ng babala nito? Nang biglang tumunog ang alarma ng pabrika. Agad kaming tumayo, ni Marco, handang kumilos.
Subalit sa aming pagmamadali, bigla kaming natigilan sa nakita. Sa monitor, imbes na ang usual na view ng gate, ay isang imahe ng anino na tila nakatingin sa amin. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa galit o babala. Tumigil ang oras sa agos ng aming kaba. Ang anino, na sa simulay isang misteryo, ay ngayon tila nagbabanta ng panganib na hindi namin inaasahan. Ngunit bago pa man kami makaisip ng susunod na hakbang, isang malakas na tunog ang gumulantang sa buong paligid. Napatingin kami sa isa't isa ni Marco, parehong hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi namin alam kung paano iyon nangyari o ano pang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami pwedeng magpatuloy na walang ginagawa. Kailangan naming alamin ang katotohanan ng sa likod ng misteryosong anino bago pa mahuli ang lahat. Ngunit sa aming pagdedesisyon, sa isang iglap, biglang nagdilim ang paligid. Nawalan ng kuryente ang buong pabrika. Sa dilim, tanging ang aming malalim na paghinga ang naririnig. Ang tanong ngayon, paano kami makakaalpas sa gabi ng walang kasiguraduhan? Ang dilim ng gabi ay tila may sariling buhay. Habang kami ni Marco, ang bagong trainee, ay naka-duty sa gate ng lumang pabrika. Ako'y si Ramon, isang veteranong gwardiya. At sa tagal ko dito, sanay na ako sa mga kakaibang pangyayari tuwing gabi. Ngunit itong nangyari kagabi, ibang klaseng kilabot ang dulot sa amin. Ramon, sigurado ka bang walang mali sa mga ilaw? Tanong ni Marco habang sinusuri ang paligid gamit ang kanyang flashlight. Ang ilaw sa gate ay biglang nag-flash ng ilang beses bago tuluyang nagdilim. Parang may gustong ipahiwatig ang dilim na bumalot sa amin. Oo, minsan talagang nagkakaroon ng power surge. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ito simpleng electrical glitch. Masyado ng maraming beses na itong nangyari sa tuwing ang oras ay papalapit sa hating gabi. Ang pabrika ay matagal nang abandonado, pero may mga kwento tungkol sa mga aninong dumadaan sa gate tuwing gabi. Marami sa mga dati kong kasamahan ang nagkukwento tungkol sa mga ito. Ngunit ako, sa tagal ko dito, ay hindi pa nakakaranas ng direktang engkwentro. Lumapit sa akin si Marco, mukhang tensyonado. Ramon, sa tingin mo ba, totoo ang mga kwento tungkol sa anino? Tanong niya, halata ang takot sa boses. Sa tagal ko rito, marami na akong narinig, pero wala pa akong nakikitang anino. Tugon ko, kahit alam kong hindi ito sapat para mawala ang kaba niya. Bumalik kami sa pagmamatsyag. Ngunit may kakaibang presensya sa paligid. Parang may nagmamasid sa amin sa likod ng bawat sulok ng dilim. Hanggang sa maramdaman namin ang malamig na hangin na dumaan sa gate. Tila hinahaplos ang aming mga balat. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong nagtataka kung ano ang nararamdaman namin. Biglang may gumalaw sa gilid ng aming paningin. Isang anino. Hindi ito imahinasyon lamang. Pabilis ito ng pabilis, dumaan sa harapan namin, at nawala sa kadiliman. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa aking batok, at si Marco ay napapikit sa takot. Marco, nakita mo ba yun? Tanong ko, kahit alam kong nakita rin niya. Oo, Ramon, ano yon? Sagot niya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko. Ang alam ko lang, kailangan naming mag-ingat. Nilapitan namin ang lugar kung saan namin nakita ang anino, ngunit wala kaming makitang bakas. Wala ni isang tanda ng pagdaan nito. Parang hangin lang na naglalakbay, walang iniwang marka. Habang iniisip ko kung ano ang dapat naming gawin, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono mula sa guardhouse. Tumakbo ako pabalik, sumunod si Marco. Ang telepono ay bihirang tumunog, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Sino kaya ang tumatawag? Pagdating ko sa guardhouse,
Agad kong sinagot ang telepono. Hello, Guard Ramon speaking? Sabi ko, sinusubukang panatilihin ang normal na tono ng boses. Ramon, eto si Inspector Gomez. May natanggap kaming ulat na may kakaibang nangyayari sa pabrika. Mag-ingat kayo dyan. Can you describe what happened? Tanong ng inspektor. Halata ang pag-aalala sa boses. Sinabi ko ang lahat ng nangyari, ngunit sa gitna ng pag-uusap, biglang may narinig kaming ingay mula sa labas. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. Iniwan ko ang telepono at tumakbo palabas. Si Marco ay nasa likod ko. Pagdating namin sa harap ng gate, nakita namin ang isang lumang kahon ng metal. Isang bagay na hindi namin nakita kanina. Lumapit kami dito at may kakaibang simbolo sa ibabaw. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may koneksyon ito sa anino. Biglang bumukas ang kahon, kahit walang humipo rito. Sa loob, may isang papel na tila luma na ngunit malinaw ang pagkakasulat. Ang anino ay babalik. Mag-ingat kayo. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa. Pareho naming naramdaman ang takot na bumalot sa aming mga puso. Ito ba ang babala ng anino? Ano ang ibig sabihin nito? Habang iniisip ko kung ano ang susunod naming gagawin, biglang nawala ang ilaw sa buong lugar. Ang dilim ay bumalot sa amin, at ang presensya ng anino ay tila bumalik. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kailangan naming kumilos ng mabilis. Marco, kailangan nating umalis dito. Tawagan mo si Inspector Gomez sa telepono. Bilis! Kutos ko. Sinusubukang mag-isip ng paraan para sa aming kaligtasan. Habang tumatakbo si Marco pabalik sa guardhouse. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Parang may mga mata na nagmamasid mula sa dilim. At saka ko naalala ang papel mula sa kahon. Ang babala ay para sa amin, at ang anino ay hindi natutulog. Sa kabila ng takot, alam kong hindi ito ang katapusan. Pero ano ang susunod na mangyayari sa amin? Paano namin haharapin ang anino na binalaan kami? Sa gabing iyon, hindi ko alam kung kami ba ay makakaligtas. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami dapat magpatalo. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang bumabalik. Ano nga ba ang tunay na layunin ng anino? Ako si Ramon, isang gwardyang veterano. At sa loob ng maraming taon ng aking serbisyo, natutunan ko ng hindi basta-basta matakot sa mga anino. Ngunit ang gabi ng Disyembre ay tila may kakaibang dala. Kasama ko si Marco, ang bagong trainee, na abala sa pagbabasa ng manual habang ako'y nagmamasid sa madilim na paligid ng aming pwesto sa gate. Mukhang tahimik ngayon, Tito Ramon, ani Marco, na hindi pa sanay sa katahimikan ng gabi. Napangiti ako. Sa trabaho natin, Marco, ang katahimikan ang minsang mas nakakatakot. Sagot ko habang nakatingin sa dilim. Sa mga nakaraang gabi, may mga insidente ng hindi inaasahang paggalaw sa paligid ng gate. Sa una, inisip kong mga hayop lamang ang mga ito. Ngunit ang pakiramdam kong may ibang presensya ay hindi maalis. Sinabi ko kay Marco ang tungkol sa mga anino na tila dumadaan sa gate namin. Baka may gustong pumasok. Sabi niya, medyo nag-aalala. Habang patuloy kami sa pagmamatiyag, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Napalingon ako sa direksyon ng gate. Doon, sa ilalim ng mahina naming ilaw, ay may aninong gumalaw. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero sa kabila ng dilim, naaninag ko ang hugis nito. Parang tao, ngunit may kakaiba sa anyo nito. Marco, tingnan mo to. Bulong ko, sabay turo sa gate. Pansin kong natigilan siya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot. Tito Ramon, ano yan? Bakit parang hindi normal? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Nilapitan namin ng gate. Dala ang aming mga flashlight.
Sa bawat hakbang, parang bumibigat ang paligid. Nang itutok namin ang ilaw, nawala ang anino. Pero naroon pa rin ang pakiramdam na may ibang bagay sa paligid. Baka may nagtatago sa dilim, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan nating suriin ang paligid. Nagpatrol kami sa bakuran. Tinutukan ang bawat sulok ng aming mga flashlight. Sa kabila ng aming pag-iingat, walang senyalis ng kung anumang kakaibang presensya. Ngunit sa pagbalik namin sa gate, muling bumalik ang anino, mas malinaw at mas matatag kaysa dati. Parang may gustong ipahiwatig yan, Tito Ramon, bulong ni Marco, habang patuloy na nakamasid sa anino. Sa kabila ng takot, ramdam ko ang determinasyon sa boses niya. Baka may kailangan tayong malaman. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang kwento ng mga dating gwardiya na nagtrabaho sa parehong pwesto. Ayon sa kanila, may matandang lalaki na minsang nagtangkang pumasok sa lugar. Ngunit nasawi sa di inaasahang pangyayari. Simula noon, may mga ulat ng aninong lumilitaw sa gate, na tila nagpapahayag ng hindi natapos na layunin. Marco, baka ang anino ay may kinalaman sa kwento ng matandang lalaki, sabi ko. Baka hindi siya matahimik. Nagdesisyon kaming muling suriin ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang aming pagsisiyasat. Habang hinahanap namin ang posibleng bakas ng matandang lalaki, naramdaman ko ang kakaibang presensya na tila nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Para bang may pwersang nagdadala sa amin sa isang partikular na direksyon. Pagdating namin sa likod ng opisina, natagpuan namin ang isang lumang pinto na matagal nang hindi nabubuksan. Pinilit naming buksan ito, at sa loob ay nakita namin ang mga lumang gamit at isang kahon na puno ng mga dokumento. Sa ilalim ng mga papel, may isang lumang litrato, isang larawan ng matandang lalaki kasama ang pamilyar na lugar kung saan kami nakatayo ngayon. Marco, tingnan mo to, sabi ko. Sabay abot ng litrato. Baka ito ang dahilan ng mga anino. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang kabuuan ng sitwasyon, naramdaman namin ang biglaang paglamig ng hangin. Ang anino ay muling lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may tila pahiwatig ang mga mata nito. Para bang may hinanakit, ngunit sa kabila nito, may pahiwatig ng pag-asang masolusyonan ang kanyang kalagayan. Tito Ramon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Marco, habang patuloy na nakatitig sa anino. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong ang anino ay hindi isang kalaban, kundi isang kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan. Marco, kailangan nating alamin ang kwento ng matandang lalaki. Baka ito ang susi para sa kanyang kapayapaan. Sa aming pagsisikap na malaman ang buong kwento, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Kasabay nito, ang anino ay naglaho sa dilim, ngunit ang pakiramdam ng pag-asa ay nanatili. Sa likod ng pinto, may isang nakatago na lihim na naghihintay na mabuksan. Isang lihim na maaring magbigay linaw sa lahat ng nangyari. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong ang gabing ito ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang anino sa gate ay isang pahiwatig ng mas malalim na misteryo na kailangan naming lutasin. Sa aming mga kamay, hawak namin ang simula ng isang bagong kwento. Isang kwento na hindi lamang tungkol sa seguridad, kundi tungkol sa pagtulong sa isang kaluluwang hindi matahimik sa dilim. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila humahaplos sa aking balat, habang ang dilim ay unti-unting lumalalim sa paligid ng gate na aming binabantayan. Ako si Ramon, ang veteranong gwardiya sa lugar na ito. Kasama ko ngayon si Marco, ang bagong trainee na hindi pa sanay sa mga kakaibang pangyayari sa gabi. Sa kabila ng kanyang kabataan, may tapang sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag
kung ito ba'y dahil sa pagkawili o simpleng kamangmangan lang sa mga misteryo ng aming pwesto. Ramon, narinig mo ba yon? Bulong ni Marco habang tinuturo ang isang sulok sa malapit sa gate. Tila may narinig siyang ingay na hindi ko agad napansin. Sa mga ganitong oras, sanay na akong hindi basta-basta nagugulat. Ngunit may kakaibang kirot sa kanyang boses na nagbigay ng bahagyaang kaba sa akin. Huwag kang mag-alala, Marco. Minsan, ang ingay sa gabi ay dulot lang ng hangin o kaya'y ng mga hayop na naglalakad sa dilim. Sagot ko, habang pinipilit na ipakita ang aking kalmadong pag-uugali. Isa ito sa mga bagay na natutunan ko sa mahabang panahon ko sa trabaho. Ang huwag magpadala sa takot, lalo na kung walang malinaw na ebidensya. Ngunit sa likod ng aking isip, alam ko ang katotohanan. Ang gate na aming binabantayan ay may kwento. Isang kwento ng aninong dumaan at nagbabanta. Matagal ko nang narinig ang mga kwento mula sa mga dating gwardya na umalis na sa kanilang duty. Mga kwentong hindi ko inisip na makikita ko rin sa aking sarili. Ramon, tingnan mo! Muli, tawag ni Marco ang pansin ko sa isang tila gumagalaw sa likod ng gate. Ang liwanag ng aming flashlight ay hindi sapat para lubos na makita ang anyo ng nasa likod ng bakal na rehas. Ang anino ay tila nagkukubli, nag-aabang, hindi gumagalaw. Parang isang estatwa na nagmamasid sa amin. Sa kabila ng takot na unti-unting bumabalot sa aming paligid, pinilit kong manatiling kalmado. Sige Marco, tingnan natin ng mas malapitan. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa gate. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang bawat hakbang ko ay tila bumibigat, habang pumipintig ang aking puso sa kaba. Habang papalapit kami, unti-unting lumilinaw ang anyo ng anino. Isa itong malaking tao na may suot na lumang uniforme ng gwardya. Ang kanyang mukha ay saglit na natatakpan ng dilim. Ngunit nang siya'y lumingon sa amin, nakita ko ang kanyang mga mata. Ang mga mata na puno ng puot at lungkot. Parang may sinasabi, parang may hinihingi. Ramon, ano yan? Tanong ni Marco. Halata ang takot sa kanyang boses. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ang aninong ito ay pamilyar. Parang nakita ko na siya dati, sa mga panaginip o sa likod ng aking isipan. Ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa akin ng kakaibang kilabot. Marco, kailangan nating umalis dito, sabi ko, habang dahan-dahang umaatras. Ngunit parang may pumipigil sa akin. Ang anino ay hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi namin malampasan. Ramon, hindi tayo pwedeng umalis. Kailangan natin siyang harapin, tugon ni Marco. Na sa di ko maipaliwanag na dahilan ay nagkaroon ng tapang sa kanyang boses. Sa aming pag-aalala, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag sa likod ng anino. Ang liwanag na ito ay tila naglalabas ng mga hugis at anyo na hindi ko maintindihan. At sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang bagay. Isang piraso ng papel na tila lumilipad papunta sa amin. Dinampot ni Marco ang papel, habang ang anino ay unti-unting nawawala sa dilim. Sa papel, may mga nakasulat na mga salitang tila nagbabala. Ang iyong oras ay malapit na, Ramon. Huwag kang matakot sa dilim. Matakot ka sa liwanag. Hindi ko maipaliwanag ang mga salitang ito. Ngunit alam kong may ibig sabihin ito. Ang anino, ang liwanag, ang papel, lahat ng ito ay may koneksyon sa isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa likod ng aking isip, alam kong ang oras na iyon ay darating. Ang oras na kailangan kong harapin ang misteryo ng gate na ito. Sa gitna ng dilim, alam kong hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito'y simula ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngunit alam kong kailangan kong paghandaan.
Habang kami naglalakad palayo sa gate, naramdaman ko ang bigat ng papel sa aking kamay. Ang mga salitang nakasulat ay tila bumabalik sa akin, paulit-ulit. Parang isang babala na hindi ko pwedeng baliwalain. Sa likod ng aking isip, alam kong may kwento pa ang aninong iyon. Isang kwento na kailangan kong tuklasin, kahit pa sa panganib ng aking sariling kaligtasan. At sa paglipas ng oras, habang ang dilim ay lumalalim pa, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang kwento ng aninong dumaan sa gate. Sa halip, ito ay simula ng isang mas masalimuot na kabanata sa aming buhay. Isang misteryo na patuloy na maghihintay sa amin sa ilalim ng bituin ng gabi. Habang ang malamlam na liwanag ng buwan ay bumabagsak sa aming maliit na outpost, nakatayo ako sa gilid ng bintana, ang aking mga matay nakatuon sa gate na patuloy na binabantayan ng aking bagong trainee na si Marco. Sa mga nakaraang gabi, tila ba'y may kakaibang presensya ang dumaan sa gate. Isang anino na hindi ko mawari kung tao o isang bagay na higit pa roon. Sir, nararamdaman mo rin ba ang malamig na hangin? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Tumango lamang ako. Hindi ko maialis ang aking tingin sa dilim na unti-unting bumabalot sa paligid. Isang gabi pa lang nang magsimula ang lahat ng ito. Sabi ko, pilit na iniisip kung paano ang isang simpleng shift ay naging isang bangungot para sa amin. Pero kailangang harapin natin ito, Marco. Hindi natin pwedeng hayaang guluhin tayo nito. Nagpatuloy kami sa aming pagmamatsyag, ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, ang aking isipan ay puno ng ingay ng mga alaala. Minsan, sa mga ganitong pagkakataon, naiisip ko ang mga panahong nagtrabaho ako sa mas mapanganib na lugar. Mga liblib na pook kung saan ang panganib ay nasa likod ng bawat sulok. Ngunit ang presensya na ito, ang anino, ay ibang klasing panganib. Sir, tingnan mo! Bigla ang sigaw ni Marco. Tinuturo ang guide na tila ba'y may aninong dumaan. Pabilis akong tumakbo papalapit. Ang aking puso'y kumakaripas sa kaba. Ngunit nang umabot kami sa gate, wala kaming nakita kundi ang malamig na hangin na humahaplos sa aming mga balat. Nang gabing iyon, nagpasya kaming magpatuloy sa pagbabantay. Ngunit ayaw naming magpatalo sa takot. Kailangan naming malaman kung ano ang bumabagabag sa amin. Kung ano ang aninong iyon. Nagpasya kami ni Marco na magpatuloy sa aming pag-iimbestiga. Kahit na ang aming mga katawan ay pagod na sa puyat. Habang naglalakad kami pabalik sa outpost, napansin ko ang kakaibang paggalaw sa mga puno sa gilid. Pigil ang aking hininga. Tila ba'y may mga mata na nakamasid sa amin. Marco, manatili kang malapit. Bulong ko. Nararamdaman ang bigat ng bawat hakbang na tila ba'y nagdadala sa amin sa mas malalim na misteryo. Sa gitna ng dilim, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang bulong na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Tulungan niyo kami! Sabi ng boses. Ang malamig na hangin ay tila ba'y bumalot sa amin. At ang takot ay nagsimulang lumukob sa aking puso. Sir, narinig mo ba yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga matay puno ng takot. Tumango ako. Alam kong hindi kami nag-iisa sa lugar na ito. Nagpatuloy kami. Ngunit ang takot ay tila ba'y humihigpit sa aming mga dibdib. Naisip ko kung anong klasing presensya ang bumabalot sa lugar na ito. Kung ano ang tunay na intensyon ng anino. Ngunit ang pinakamahalaga sa amin ngayon ay ang pag-alam sa katotohanan. Sa aming paglalakad, napansin ko ang isang bagay sa lupa. Isang piraso ng damit na tila ba'y may bahid ng dugo. Marco, tingnan mo ito, sabi ko. Itinuro ang natagpuan. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mas malalim na misteryo ang lugar na ito. Na ang anino ay may mas masalimuot na kwento kaysa sa aming inaakala. Habang patuloy na nagsisiyasat,
unti-unting bumabalik sa akin ang alaala ng mga gabing nagdaan. Ang mga bulong, ang anino, ang malamig na hangin. Lahat ng ito ay tila nag-uugnay sa isang pangyayari na hindi ko mawari. Sa kabila ng lahat ng takot, alam kong kailangan naming magpatuloy. Kailangan naming malaman ang katotohanan sa likod ng bawat anino, sa likod ng bawat bulong, at sa dulo ng gabi, sa gitna ng aming pagod at pangamba. Isang bagay ang nagpakita sa amin, isang anino na tila ba'y buhay. Ngunit sa oras na iyon, isang bagay ang hindi namin inaasahan. Ang anino na tila ba'y umaaligid sa amin ay biglang naglaho. Iniwan kami sa gitna ng dilim na tila ba'y nagbabadya ng mas malaking panganib. Ngunit sa paglaon, isang liwanag ang dumating. Isang liwanag na nagmula sa labas ng aming outpost. "Sir, may paparating na sasakyan," sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng liwanag, alam kong hindi ito ang wakas ng aming kwento. Alam kong ang anino ay magbabalik at ang misteryo ay patuloy na maghahasik ng takot sa aming mga puso. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang sasakyan ay papalapit, naramdaman kong ang gabi ay magsisilbing simula ng mas malaking kwento. At sa pagdating ng liwanag, alam namin ni Marco na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang anino ay nandyan pa rin, nagmamasid, at nag-aabang ng tamang pagkakataon upang isiwalat ang tunay na lihim nito. Sa mga nakaraang gabi, palaging may kakaibang presensya sa hangin. Isang uri ng tensyon na hindi ko maipaliwanag. Si Lando, ang gwardiya kong kasamahan, ay tila hindi na rin mapalagay. Madalas ko siyang makita sa gilid ng kanyang upuan, palaging alerto. Bilang isang veterano, sanay na ako sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit ang gabing ito ay tila iba. Matapos ang ilang oras ng pagmamartsa sa paligid ng compound, nagdesisyon akong magpahinga sandali sa guardhouse habang si Lando ang nagsasagawa ng kanyang rounds. Habang nakaupo, nagsimula akong magmuni-muni sa mga nakaraang gabi. Ang mga anino na tila gumagalaw sa dilim, ang malamig na hangin na tila may dalang bulong. Hindi ko alam kung paranoia lamang ito, ngunit nararamdaman nanuman ko na may nagmamasid sa amin. Biglang pumasok si Lando. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. "Kuya, nakita mo ba yon?" tanong niya habang nanginginig ang kanyang boses. Itinago ko ang aking sariling kaba. "Ano ang nakita mo, Lando?" "May anino sa labas. Dumaan ito sa gate, pero walang tunog, walang kahit ano. Parang hangin lang na dumaan." Bumilog ang kanyang mga mata. Tila inaasahan niyang hindi ko siya paniniwalaan. Tumayo ako. Iniwan ang aking upuan ng may determinasyon. "Halika, tingnan natin." Lumabas kami sa guardhouse. Ang malamig na hangin ay agad na bumalot sa amin. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili habang binabaybay ang daan patungo sa gate. Ang ilaw mula sa mga streetlight ay tila mas madilim kaysa sa normal, na nagbibigay sa paligid ng eeryong aura. Habang papalapit kami, narinig ko ang isang mahinang tunog. Isang uri ng bulong na hindi ko maipaliwanag. Huminto kami sa harap ng gate, at doon ko nakita ang anino. Hindi ito ordinaryong anino. Ito'y may hugis, may galaw, tulad ng isang nilalang na hindi dapat narito. "Lando, anong oras na?" tanong ko. Sinusubukang alamin kung may kinalaman ng oras sa kakaibang pangyayaring ito. "Tamang-tama sa 2:00 ng umaga, kuya. Palagi itong nangyayari tuwing ganitong oras." Sumagot siya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Napansin ko na ang anino ay tila dahan-dahang lumalapit sa amin, ngunit hindi ito naglalakad. Parang lumulutang ito. Walang tunog, walang senyalis ng paglalakad. Sa kabila ng takot na bumabalot sa amin, may bahagi sa akin na nag-udyok na hindi kami dapat umatras. "Halika, Lando. Kailangan nating alamin kung ano ito."
sabi ko. Bagaman, ang aking puso ay nagtatatalon sa kaba. Lumapit kami sa gate. Ang anino ay tila nagsusuri sa amin. Parang may malalim na pag-unawa sa mga kilos at galaw namin. Nang kami halos maabot na ito, biglang nag-iba ang lahat. Ang paligid ay biglang nagdilim. Ang hangin ay bumigat. At ang anino ay nagmistulang naging bahagi ng dilim. Lando, ito na ang pagkakataon. Bulong ko sa kanya. Kung may kailangan kang sabihin o gawin, ito na ang oras. Nakita ko ang kanyang mata. Puno ng determinasyon sa kabila ng takot. Kuya, may narinig ako mula sa mga dating gwardya. Sinasabi nilang ang anino na ito ay nagdadala ng mensahe. Isang babala. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Ngunit hindi ko na siya pinansin habang ang anino ay tila may sinasabi sa amin. Bagaman walang tunog na lumalabas. Biglang nagpakita ang anino sa harap namin. At sa isang iglap, nakita namin ng isang eksena. Isang gwardya na naglakad sa dilim. Hindi alam ang kanyang patutunguhan. Sa kanyang likuran, isang mas malalim na anino ang bumalot sa kanya. At doon ko naintindihan ang babala. Ang aninong dumaan sa gate ay hindi lamang isang simpleng presensya. Ito ay isang pahiwatig ng kapahamakan. Ang gwardya sa eksena ay tila isa sa amin. Ngunit hindi ko matukoy kung sino. Ang tanong ay, sino sa amin ang nakatakdang maging biktima? Habang nagdadala ang anino ng mga imaheng puno ng misteryo, isang malamig na hangin ang dumaloy sa paligid. Ang mga bulong ay lumakas, at ang presensya ng anino ay naging mas matindi. Ang mga imaheng ipinakita nito ay tila nagbabala ng isang trahedya na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami dapat magpaawat. Hindi ito ang oras para umatras. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng anino ng misteryo, isa lang ang tiyak. Ang panganib ay mas malapit kaysa kailanman. Habang naglalakad kami palayo sa gate, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang mensahe. Isang babala na kailangan naming intindihin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isa lang ang tanong na bumabalot sa aking isipan. Sino ang gwardya sa eksena? At paano namin maiiwasan ang kapahamakan? Habang pabalik kami sa guardhouse, ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa amin ng mas mahigpit kaysa dati. Habang ang anino ay nagpatuloy sa kanyang walang katapusang paglalakbay sa dilim. Sa likod ng bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya nito. Isang pahiwatig na ang susunod na gabi ay may dalang mas malalim na misteryo. Ako si Ramon, isang veteranong gwardya na sanay na sa mga gabing tahimik at minsang puno ng takot sa aming duty post. Kasama ko ngayon ang bagong trainee na si Leo, isang batang puno ng katanungan at sigasig sa kanyang unang gabi ng night shift. Hindi niya alam na ang tahimik na gabing ito ay may dalang hindi maipaliwanag na kilabot. Kaninang 10:00 ng gabi, habang kami ni Leo ay nag-iikot, napansin ko ang hindi pangkaraniwang lamig na bumalot sa aming paligid. Noon ko pa naririnig ang mga kwento tungkol sa aninong dumadaan sa gate tuwing maghahating gabi, ngunit hindi ko ito binibigyang pansin. Subalit ngayon, tila may kakaiba sa hangin. Parang may nagmamasid. Sir Ramon, naramdaman mo ba yon? Tanong ni Leo habang kami naglalakad sa madilim na bahagi ng compound. Oo, Leo, maging alerto ka lang. Sagot ko. Sinusubukan kong hindi ipakita sa kanya ang nararamdaman kong kaba. Kailangan kong magpakita ng tapang para hindi siya matakot. Habang papalapit ang 12:00, tila nagiging mas malapot ang hangin sa paligid. Ang mga ilaw sa poste ay nag-uumpisang magpatay-sindi. At ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas buhay. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang aninong dumaan sa gate.
isang bagay na hindi ko inaasahang makikita ko sa buong buhay ko. Leo, nakita mo ba yon? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Oo, Sir Ramon. Ano yun? Sagot niya. Halatang ninenervyos na. Hindi ko agad nasagot si Leo. Sa halip, nagpatuloy kami sa paglalakad. Sinusubukan kong alamin kung ano ba talaga ang aming nakita. Sa aming pag-iikot, nakarating kami sa guardhouse, kung saan may lumang radyo na biglang nagpatugtog ng static. Napalingon kami pareho ni Leo. Ang static ay unti-unting nagkaroon ng tunog. Isang boses na tila nagmumula sa kabilang dako. Lumayo kayo sa gate! May darating, sabi ng boses, malamig at puno ng babala. Napatingin kami ni Leo sa isa't isa, parehong hindi alam ang gagawin. Hindi ko alam kung dapat ba kaming maniwala sa boses na iyon o baliwalain na lamang. Pero may bahagi sa akin na nagsasabing hindi ito basta-bastang babala. Sir Ramon, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Leo, halatang hindi na mapakali. Kailangan nating maging handa, Leo. Subukan nating alamin kung ano ang meron sa labas ng gate. Sagot ko. Sinusubukan kong ipakita sa kanya na handa akong harapin anuman ang darating. Dahan-dahan kaming lumapit sa gate. Ang mga ilaw sa poste ay nagpatay-sindi pa rin. At ang paligid ay tila lumubog sa isang nakakatakot na katahimikan. Nang marating namin ang gate, nakita namin ang isang anino. Mas malinaw na kaysa kanina. Ang anyo nito ay tila isang tao. Ngunit may kakaibang aura na hindi ko maipaliwanag. Sir Ramon, anong gagawin natin? Tanong muli ni Leo. Halatang takot na takot na. Tumahimik ka lang, Leo. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sagot ko. Sinusubukan kong magpakatatag. Ngunit bago pa kami makakilos, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang anino ay tila lumapit sa amin. At sa isang iglap, ang paligid ay naging mas malamig. Pakiramdam ko ay parang may nagbabantang panganib na hindi namin nakikita. Lumayo kayo! Sa gate! Muling sabi ng boses mula sa radyo. Ngunit ngayon ay mas malakas at mas maliwanag. Bigla akong napagtanto na hindi ito basta-bastang babala. Sa isang iglap, hinila ko si Leo palayo sa gate. At kami tumakbo pabalik sa guardhouse. Sa aming pagtakbo, naririnig namin ang mga yapak ng anino na tila sumusunod sa amin. Pagdating sa guardhouse, agad kong isinara ang pinto at nagbarikada. Pareho kaming hingal na hingal ni Leo, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang boses sa radyo ay muling nagpatugtog ng static, ngunit ngayon ay may kasamang mga tunog ng mga yapak at tila pag-ungol na hindi ko maipaliwanag. Sir Ramon, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Leo, halos mangiyak-ngiyak na. Hindi ko alam, Leo. Pero kailangan nating manatiling alerto. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sagot ko, sinusubukan kong pakalmahin ang sarili. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita namin. Ang aninong dumaan sa gate ay tila may dalang babala. Ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang aming duty ay tila naging isang bangungot na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kung hindi pa ito ang katapusan. May parte sa akin na nagsasabing, ang aninong iyon ay may dala pang mas malaking lihim na kailangan naming tuklasin. At sa kabila ng takot, alam kong hindi pa ito ang huling kabanata ng aming kwento. Ako si Mang Ernesto, ang veteranong gwardiya sa isang lumang pabrika na hindi na ginagamit. Kasama ko ngayon si Miguel, ang bagong trainee na tila walang muwang sa mga hindi pangkaraniwang nangyayari sa lugar na ito. Madilim ang paligid, at ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag ay ang malabong bombilya sa gate. Tuwing gabi, ang mga anino ay tila may sariling buhay, dumadaan at naglalaho kung saan.
Sa loob ng maraming taon kong pag-duty dito, sanay na ako sa kakaibang kaluskos. Sa malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Ngunit ngayong gabi, tila kakaiba. Manong Ernesto, narinig mo ba yun? Tanong ni Miguel habang kami ay nag-iikot sa paligid ng pabrika. Tumango ako, palihim na tinitingnan ng paligid. Ang tunog na yon, isang kaluskos na hindi karaniwang naririnig sa mga nakaraang gabi. Alam ko ang takot na dulot nito, kaya't sinikap kong maging kalmado. Marami kang maririnig na ganyan dito. Siguro'y hangin lang. Ngunit alam kong hindi ito hangin. Sa tuwing pumikit si Miguel, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na nagmamasid. Tila nag-aabang sa tamang pagkakataon upang magpakita. Minsan, iniisip ko kung ang mga aninong dumadaan sa gate ay nagdadala ng babala. Isang senyalis ng panganib na hindi namin lubos na nauunawaan. Habang patuloy kaming nag-iikot, napansin ko ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga anino sa paligid ay tila nagsimulang mag-ipon. Nagkakaroon ng hugis na hindi ko matukoy. Pumikit si Miguel at sa kanyang likod, isang anino ang unti-unting lumalapit. Miguel, huwag kang gagalaw. Bulong ko, ramdamang kaba na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko sigurado kung paano ko siya poprotektahan. Ngunit alam kong kailangan kong subukang iligtas siya. Bakit Manong Ernesto? Tanong niya. Pilit na bumubulong, halatang takot na takot. Ang anino ay tila nakikinig, huminto sa paggalaw. Ngunit ang presensya nito'y nanatili, malamig at nagbabanta. Huminga ako ng malalim. Pinipilit ang sarili kong huwag magpadala sa takot. May anino sa likod mo, Miguel! Huwag kang titingin! Sa sandaling iyon, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng pabrika. Pareho kaming napalingon at ang anino ay naglahong parang bula. Ano yun? Tanong ni Miguel. Halos hindi makagalaw. May ibang bagay na gumagalaw sa loob. Sagot ko. Pilit na tinatago ang aking kaba. Kailangan nating mag-ikot at tingnan. Habang kami naglalakad papunta sa loob ng pabrika, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang lugar ay tila nagbago, mas madilim kaysa dati. At ang mga anino ay tila nagsasama-sama, nagiging mas makapal. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na hangin na lumalapit sa amin, nagdadala ng bulong na hindi ko maintindihan. Pagdating sa loob, nakita namin ang mga lumang makina na nakatigil. Tila nagsisilbing mga bantay ng mga lihim na nakatago. Sa gitna ng pabrika, isang bagay ang gumagalaw. Isang hugis na hindi namin maipaliwanag. Ang anino ay tila may sariling buhay. Gumagalaw ng walang ingay. At sa gitna nito'y may isang figura na hindi namin matukoy. Manong Ernesto! Bulong ni Miguel, halatang namumutla sa takot. Ano ang gagawin natin? Magmatsyag tayo at huwag tayong gagalaw ng basta-basta. Sagot ko. Pilit na pinapanatiling matatag ang boses ko. Alam ko na ang pagkilos namin ay maaaring magdulot ng panganib. Ngunit wala kaming ibang magagawa kundi ang maghintay. Sa biglaang pagkakataon, ang figura sa gitna ng mga anino ay tila tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab sa dilim, puno ng galit at poot. Narinig namin ang isang bulong, isang mensahe na tila nagmumula sa ibang mundo. Hindi kayo ligtas dito. Bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, ang figura ay naglaho at ang mga anino ay nagsimulang kumalat. Tila hinahabol kami. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila pumapasok sa aking dibdib. Nagdadala ng takot na hindi ko maipaliwanag. Miguel, tumakbo ka! Sigaw ko. Ngunit alam kong hindi kami makakalayo. Ang mga anino ay tila nakakulong na kami. At sa aming likuran ay may naririnig kaming mga yapak, papalapit sa amin. Sa gitna ng aming pagtakbo,
naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Sa paglingon ko, isang anino ang nakatayo, ngumingiti sa akin. Sa sandaling iyon, naisip ko ang babala ng mga anino, na hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng mas malalim na misteryo. At sa likod ng anino, isang pamilyar na figura ang lumitaw, ang dating gwardya na nawala ilang taon na ang nakalipas. Ngumiti siya sa akin, at biglang naglaho ang lahat. Naiwan kaming mag-isa sa dilim. Sa kalagitnaan ng malamig na gabi, ang mga ilaw ng aming maliit na kwarto sa guardhouse ay tila naglalaban sa kadiliman na bumabalot sa paligid. Ako si Ramon, isang gwardyang veterano, at kasama ko ngayong gabi si Leo, isang bagong trainee. Sa mga nakaraang araw, palaging may kakaibang presensya na dumadaan sa gate. Isang aninong tila may sariling buhay. Binalaan ko si Leo tungkol dito. Ngunit sa tingin ko'y iniisip niyang nagbibiro lang ako. Habang kami nagkakape at nagbabasa ng mga report, naramdaman ko ang biglaang pagtingin sa akin ni Leo. "Kuya Ramon, ano ba talaga ang nakita mo noong gabing iyon?" Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan at kuryosidad. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang damdaming iyon. Ang takot na bumalot sa akin nang makita ko ang anino. "Leo," sabi ko. Pilit na hinuhubog ang mga salita ng may kapangyarihan. Hindi ko alam kung halusinasyon lang ba yun o talagang may kakaiba sa lugar na ito. Pero isang gabi, habang nag-iikot ako, may nakita akong anino na dumaan sa gate. Hindi pangkaraniwang anino. May hugis ng tao, pero sobrang bilis at tila lumilipad sa hangin. Natahimik si Leo, tila nag-iisip. Alam kong kailangan niyang marinig ang buong kwento, kahit pa medyo hindi ka panipaniwala. "Sinundan ko yun, Leo," patuloy ko, at nagtungo ako sa likuran ng compound. Doon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Parang may tinig na bumubulong. Hindi ko maintindihan, pero alam kong hindi ito normal. Napansin ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit naroon din ang pag-usisa. "Kuya, bakit hindi mo sinabi agad sa management?" Tanong niya. Tila nagtataka sa aking desisyon. Sinubukan ko, Leo, pero ang sabi nila, baka sobrang pagod lang daw ako. Alam mo naman, matagal na akong nagbabantay dito. At sanay na sila sa mga kwento ng pagod na isip. Nagpatuloy ang gabi, ngunit naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin. Parang may presensya na pumapasok sa aming guardhouse, nagdudulot ng pag-aalinlangan sa aming dalawa. "Leo, ramdam mo ba yon?" Tanong ko. Hindi na naglalakas loob na tumingin sa labas ng bintana. Tumango siya. At kitang-kita ko ang panginginig sa kanyang mga kamay. "Kuya, parang may bumubulong. Ramdam ko sa likod ng ulo ko." Nagdesisyon kaming lumabas, dala ang aming flashlight, at nagsimula kaming mag-ikot. Ang mga puno sa paligid ay tila may sariling buhay. Nagkikislutan ng mga dahon sa malamig na hangin. Nang kami nasa likod na ng compound, doon namin nakita ang anino. Hindi na ito dumadaan sa gate, kundi parang nakatayo sa harap namin. "Kuya Ramon, ano yan?" Tanong ni Leo. Ang tinig niya ay puno ng takot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang anino ay tila tumatawa. Isang nakakalusaw na tunog na nagmumula sa kawalan. Bigla, naramdaman ko ang paggalaw nito. Parang bumalot sa akin ang lamig at sa isang kisap mata, nawala ito. "Leo, kailangan nating bumalik sa loob!" Sigaw ko habang hinahakbang ang aming mga paa pabalik sa guardhouse. Ngunit sa likod ng isip ko, may bumubulong. Isang boses na hindi ko maintindihan, ngunit alam kong may dalang masamang balita. Pagdating namin sa loob, nakita namin ng isang papel na nakalapag sa mesa. Hindi ko ito naalala na naroon kanina. "Kuya, saan galing to?" Tanong ni Leo. Ang kanyang mga matay nakatuon sa papel.
Binasa ko ang nakasulat at doon ko naramdaman ang kabang bumalot sa akin. Kayo ang susunod, sabi ng mensahe. At naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin mula sa lahat ng direksyon. Nagkatinginan kami ni Leo, parehong hindi makapagsalita. Sa labas, ang mga ilaw ay biglang namatay at narinig namin ang tunog ng pintuan na dahan-dahang sumara. Sa sandaling iyon, alam namin na hindi kami nag-iisa sa guardhouse. Alam ko na may mas malalim pang misteryo sa likod ng aninong iyon. At ang takot ay nagsisimula ng bumalot sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan naming manatiling matatag. Sa susunod na gabi, alam kong hindi na kami magpapahinga. Hindi hanggang sa malaman ang katotohanan. At sa likod ng aming mga isip, naroon ang tanong na hindi namin mabitiwan. Ano nga ba ang lihim sa aninong iyon? At bakit kami ang napiling biktima? Hindi ko akalaing ang gabi ay magiging ganito kaiba. Sa loob ng maraming taon ng aking serbisyo, bilang isang gwardya, sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Sa malamlam na ilaw ng poste, at sa mga tunog ng kalikasan na paulit-ulit na bumubulong sa dilim. Ngayon, habang nakaupo kami ni Marco sa maliit na kubo malapit sa gate, tila may kakaibang presensya na bumabalot sa paligid. Si Marco, ang bagong trainee na aking sinasamahan, ay tila kinakabahan na rin. Kanina pa siya nag-iikot-ikot sa mesa, paulit-ulit na sinisilip ang monitor na konektado sa CCTV. Alam kong hindi pa siya sanay sa mga ganitong oras. Pero hindi ko rin maitatanggi na may kakaiba talagang nangyayari. Kuya, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Marco, habang nakatingin sa akin na punong-puno ng pag-aalala. Parang may aninong lagi akong nasisilayan sa gilid ng mata ko. Pero pag tinitignan ko ng diretso, wala naman. Tumango ako. Hindi dahil sa gusto kong palakasin ang kanyang kaba, kundi dahil sa pareho kami ng nararamdaman. Oo, Marco, parang may aninong dumadaan sa gate, pero hindi ko maipaliwanag. Siguro pagod lang tayo, pero mas mabuti nang maging alerto. Sa mga oras na ganito, ang bawat tunog, kahit ang mahina at tila walang kahulugan, ay nagiging banta. Kahit ang pagaspas ng dahon sa hangin, o ang pagkahol ng aso sa malayo ay nagiging sanhi ng pagkabog ng dibdib. Nagsimula akong maglakad-lakad sa paligid ng gate. Sinisilip ang bawat sulok, sinisiguradong walang kahit anong kakaibang nangyayari. Sumunod sa akin si Marco, hawak ang flashlight na nanginginig pa sa kanyang kamay. Habang iniikot namin ang lugar, napansin kong may kung anong kakaiba sa lupa malapit sa gate. Parang may marka ng sapatos na hindi ko alam kung saan nagmula. Pagsilip ko sa paligid, napansin ko ang mga anino sa ilaw ng poste. Tila sumasayaw sa hangin na para bang may sariling buhay. Marco, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa mga marka. Hindi ko alam kung sino ang dumaan dito, pero sigurado akong wala tayong bisita ngayong gabi. Lumapit si Marco at napansin niyang ang mga marka ay tila nagtatapos sa mismong harap ng gate. Kuya, hindi ba dapat tuloy-tuloy yan, papasok o palabas? Bakit parang dito lang nagtatapos? Bago pa man ako makasagot, isang malamig na hangin ng dumaan, halatang hindi natural sa isang gabing dapat ay kalmado. Naramdaman ko ang biglaang pagtaas ng balahibo sa aking braso at nakita ko si Marco na sinundan ng direksyon ng hangin. Tila may nakikita siyang hindi ko makita. Kuya, ano yon? Biglang tanong ni Marco. Sabay turo sa isang sulok kung saan ang mga anino ay nagtipon-tipon. Sa gilid ng mata ko, may nasisilayan akong hugis ng tao. Pero pagtingin ko ng diretso, wala naman talaga. Bigla akong naramdaman ang pag-atras ni Marco. Sabay bulong, Kuya, may nagsabi sa akin nung training na minsan may mga multo raw na dumadaan sa gate. Baka ito na yon?
Napapailing ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Huwag kang magpaniwala sa mga kwento, Marco. Sigurado akong may tao lang na naglalakad dito kanina. Ngunit habang sinisikap kong palakasin ang loob naming dalawa, isang tunog ang biglang pumukaw sa amin. Ang tunog ng pagpalakpak, paulit-ulit, mula sa likod ng gate. Agad kaming nagmadali papunta roon, ngunit wala kaming makita sa paligid, maliban sa mga anino na patuloy sa kanilang pagsayaw. Marco, kailangan nating magsigurado. Baka may prank lang ito o kung anuman. Sabi ko habang hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Ngunit sa likod ng utak ko, alam kong hindi ito basta-basta. Habang patuloy kami sa pag-iikot, bigla akong naramdaman ng malamig na presensya sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang hugis ng tao. Malinaw, na tila nakatingin sa akin na may malalim na mensahe. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Marco, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang hugis ay biglang nawala, para bang hindi ito nangyari. Kuya, ano yon? Bulong ni Marco. Kita sa kanyang mga mata ang takot na hindi maitatago. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung ano nga ba ang nakita ko. Ngunit bago pa man kami tuluyang makapasok sa kubo, isang piraso ng papel ang napansin kong nakasabit sa gate, tila lumitaw na lang bigla. Nang kunin ko ito, isang mensahe ang nakasulat na nagpaikot sa aking isipan. Hindi lahat ng anino ay dapat mong talikuran. Minsan, ang mga ito ay nagbibigay babala. Sa pagtingin ko kay Marco, alam kong pareho kaming natatakot. Ngunit hindi namin alam kung ano ang susunod naming hakbang. Ang gabi ay tila nagiging mas madilim. At ang mga anino ay tila hindi na basta imahid lamang sa dilim,